tayo ngayon sa ating pong pag-aaral. At nais ko lamang po i-update po kayo sa ating gawain dun sa Pampanga. Tuloy-tuloy po yon. At salamat po sa Lord sapagkat maganda po yung naging resulta ng gawain po doon. At baka next namin na punta ay imbitahan namin yung sa barangay. At sa mga kalatig, napakaraming tao po ron mga kapatid. Kaya purihin po ang ating Panginoon. At kung kalooban ng Diyos na palaguin niyang gawain po ron, ay why not? Kailangan natin na mag-preach ng katotohanan ng mga salita po ng ating Panginoon. Ang ating motibo doon para sila ay makarinig ng katotohanan. Okay? Para sila ay makapaglingkod ng totoo sa ating Panginoon. At sila po ay magkaroon ng tinatawag po ng kalaguang espiritual sa kanilang mga buhay. Ngayon po ay dito tayo ngayon mag-aralan mga kapatid sa aklat po ng Romans sa ating binasa kanina. Romans chapter 12 po tayo. Okay? Romans chapter 12 verse 11. Sabi po dito ni Paul, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Verse 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Purihin po ang ating Diyos at ang pamagat po ng ating pag-aaral po ngayon. Let us continue to serve God. Kailangan tayo magpatuloy sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Serving God is not the cause of our eternal salvation. Hindi po tayo naglilingkod para magkaroon tayo ng kaligtasan eternal. Kaya tayo naglilingkod dahil meron na po tayong kaligtasan eternal. Amen po? Kaya, but the fruit of it, ito po yung bunga ng pagkaligtas po ng Diyos sa atin, kaya tayo naglilingkod. Because God has saved us by His grace, sapagkat tayo po ay niligtas na po sa biyaya po ng ating Panginoon. We are called to continue faithfully in His service. Tayo po ay tinawag, para maglingkod ng may katapatan sa ating Panginoon. Okay? Tinawag tayo, kaya tayo nandito ngayon, kaya tayo ay dumadalo sa gawain ng Diyos, kaya tayo nakikinig ng mga salita ng Diyos, kaya tayo nagbabasa at nananalangin sa Panginoon, sapagkat tayo po ay tinawag niya na tayo po ay maglingkod sa Kanya. Okay? Pagka tinawag po kasi tayo ni Lord, kahit man anong kahit man ayaw mo, gagawa si Lord ng paraan para maglingkod ka sa Kanya. Tama po? Gagawa si Lord ng paraan para ikaw ay maglingkod sa ating Panginoon. Okay? Therefore, let us continue to serve God. It is a call to remain faithful, steadfast, and committed in our walk with Him. Ang paglilingkod po ay, merong commitment sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang Kristiyano na merong commitment sa Lord, talaga nandun po yan ang kanyang puso na maglingkod sa Lord, pagsilbihan si Lord, purihin po ang Diyos, dakilain po ang Diyos sa kanyang buhay. No matter the circumstances, it is a life of gratitude. Ano man po ang nangyari, meron man tayong mga dalahin sa buhay, meron man tayong mga problema surananin sa buhay po natin, ay dapat maglingkod pa rin po tayo sa Lord. Amen po? Amen. Hindi yung maglingkod lang tayo pag may pagkapala, pagkawala na, ayaw na maglingkod. Hindi ho. Hindi ho ganun paglilingkod mga kapatid. Okay? It is a life of gratitude, obedience, and love for the one who has graciously saved us. So, ang paglilingkod ay bunga pala yan ng ating pag-ibig sa Diyos. Bunga yan ang pag-ibig natin doon sa nagligtas po sa atin. We do not serve to be saved,
but we serve because we are saved. Diba? So nakuha niyo po ba mga kapatid ang punto doon? Hindi tayo naglilingkod para maligtas ang ating kaluluwa sa impyerno, kaya tayo naglilingkod sa Lord dahil tayo iligtas na. Tayo po iniligtas na po ng ating Panginoon. Okay? Tayo po ba iligtas na po ni Lord? Amen. Mukhang mahina yata. Tayo po ba iniligtas na po ng Diyos? Amen. Amen. Dapat ano tayo? Tawag ito, masigla tayo na manindigan, no? Sa kaligtasan na ginawa po ni Lord po sa atin. Okay? So, lagi natin yung binabanggit kasi napaka-importante po yon na ang glory, no? Ang papuri dapat sa Diyos lang. Sapagkat siya naman talaga ang gumawa ng kaligtasan, siya pong nagbigay sa atin, siya po ang namatay para sa atin, para tayo ay tubusin, mga kapatid. Now, meron pong mga halagang bagay na nais ko pong i-share po sa inyo tungkol po sa let us continue to serve God. Okay? Now, number 1, serve God because of His mercy and grace. No? Kaya tayo naglilingkod sa Lord dahil sa Kanyang awa at biyaya sa atin. Okay? Kinawaan ba tayo ng Diyos? Amen. Kinawaan tayo lahat ng Diyos. Binayaan po ba tayo ng Diyos? Yes. Lahat tayo, binayaan po ni Lord. Kaya kailangan natin siya paglingkuran. Ibigay natin ang best natin sa Lord. Dapat magtiwala tayo sa Kanya na 100%. Tama? Hindi 50% mga kapatid. Dapat 100%. Kaya sabi ni Lord, Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thy heart. No? Magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Dapat buong buo yan. Walang bawas. No? Sa atin pong paglilingkod po sa ating Panginoon. Maglingkod sa Diyos dahil sa Kanyang habag, awa, at biyaya sa atin. Kasi po, ang kaligtasan, awa at biyaya po yan ng ating Panginoon. Nabasahin po natin ang Titus chapter 3, verse 5. Sabi po dito, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us. Tingnan niyo po, ayon sa awa, sa habag ng Panginoon, tayo po ay iniligtas. Hindi dahil sa ating ginagawa, hindi dahil sa ating buhay na ito, hindi sa ating pagsunod, kundi dahil sa Kanyang awa, dahil sa Kanyang habag, tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Not by works of righteousness. Hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa ng isang tao, mga kapatid, kundi sa habag, sa awa po, sa kawaan po ng ating Panginoon, kaya tayo naligtas. By the washing of regeneration, hinugasan na po tayo yung ating ng ating kasalanan sa harapan po ng ating Panginoon. Sino hong naghugas? For by the washing of regeneration and renewing, no? At tayo po ay binago ng banal na Espiritu. Malinaw po yan mga kapatid. Kaya tayo ang dahilan kung bakit kailangan tayo maglingkod. Sapagkat ang ating Diyos ay merong pinagkalob niya ang kanyang habag, ang kanyang awa, at ang kanyang biyaya po sa atin. So malinaw po yon mga minamahal. Next, sabi po ni Pablo, 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Sabi po ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me.
datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawala ng kabuluhan. Bagkus, ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na suma sa akin. So, si Pablo, lagi ho niya sinasabi yung tungkol sa biyaya po ng Diyos. Hindi niya sinasabi yung tungkol sa sarili niya. Tama? Hindi siya nagpakataas ng kanyang sarili, na bagamat po, siya po talaga isang apostol na masipag, matyaga, matapang mangaral ng salita po ng Diyos. Ngunit, ang sabi po ni Pablo, mga kapatid, malinaw po, na ang sabi po niya ay, bagkos ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na suma sa akin. Kaya po, ang lahat ng ito, sa buhay po natin, biyaya po yan ng Diyos. Amen? Yung ating pagpunta dito, yung ating lakas, yung ating pagkaintindi, pagkaunawa ng Ebanghelyo, biyaya po yan ng Diyos. Si Lord po ang siyang nagbigay po sa atin, mga kapatid. Kaya ang biyaya ng Diyos ay sufisyente sa buhay po natin. Yun pong tinatawag na sufficient grace. Sufisyente ba ang biyaya ng Diyos? Amen. Amen. Sufisyente po ang biyaya ng Panginoon. Ano pa po? Multiplying grace. No? Hindi lamang isa, dalawa ang biyaya na binigay ni Lord sa atin, kundi multiplying grace. Ano pa po? God is the God of all grace. No? Ang Diyos ay Diyos ng lahat ng biyaya. Lahat po yan, biyaya po sa atin ng ating Panginoon. Okay? Our service is a response to God's grace, God's mercy. Yun po yun. Kaya tayo naglilingkod. Kasi yun ang response po natin sa habag, sa biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Sino ang nagbebenepisyo? Di ba tayo? Amen po? Amen. Kaya po, walang dahilan para hindi natin paglingkuran si Lord. Walang dahilan para hindi tayo magpatuloy po sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, paglilingkod sa Lord, hindi isang taon lang, isang buwan. No? Patras po tayo. Isang linggo, isang araw. Di ba? Hindi lamang po 2 taon, pataas na naman tayo. 2 taon, 3 taon. Ang paglilingkod sa Lord, ano dapat? Lifetime. Hindi forever. Dito sa lupa. Kasi walang forever sa lupa. No, lifetime. No? Lifetime po, mga kapatid, yung ating paglilingkod sa Lord. Grace is the foundation of true service. No? Pundasyon po ang biyaya ng totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ka nandito ngayon because of the grace of God. Amen po? Kaya tayo sama-sama nagpapatuloy sa Lord because of the grace of God. Kanina walang ilaw, ngayon meron na. Because of the grace of God. Tingnan niyo po, mga kapatid. No? Akala natin, hindi na magkailaw. Di ba? Pero by the grace of God, di ba nagkaroon po, mga kapatid. Kaya po tuwang-tuwa si Brother Migmig. Nung wala daw ilaw, no? Ay, ano yung bro? Nagpipray ka sa Lord? Hindi, sabi po po, open sesame. Open sesame. Okay? Kaya po, biyaya pa rin ng Diyos, mga kapatid. Okay? So, okay, number 2. Number 2, why let us continue to serve God? Number 2, continue is steadfastly in service.
magpatuloy ng matatag sa paglilingkod. Diba? Kaya nga, may kanta tayo, Be strong in the Lord. Diba? Strong ba tayo? Baka kanta lang ang strong. Diba? Napakasarap po, napakaganda, no? Kapag tayo po ay masigla, malakas sa Lord, nandun po yung ating reaction na tayo nagagalak, natutuwa, no? At tayo ay merong tinatawag na joy of our salvation. Okay? Magpatuloy ng matatag, tumatibay sa paglilingkod. Okay? 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi po dito, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Pag sinabing unmovable, hindi ito ibig sabihin na hindi ka nakikilos doon sa higaan mo. Hindi ho. Pag sinabing unmovable, hindi ibig sabihin na hindi ka nakikilos sa kinaupuan mo. Kundi, hindi ka matitinag, hindi ka makikilos sa iyong pananampalataya. Ibig sabihin, nandoon ang katatagan, ang kasiglahan mo sa paglilingkod sa Lord. Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya ang ginagawa natin na ito, sa harapan po ng Diyos, meron po itong kabuluhan. Amen? Ang ginagawa natin, napakalaking kabuluhan sa harapan po ng ating Panginoon. Na akala natin minsan, para bagang wala lang. Nakala natin minsan, para bagang hindi natin naramdaman. Tandaan po natin, ang ginagawa po natin lahat, meron po yan kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Alam po yan ni Lord kung tayo ay naglilingkod ng totoo o hindi. Amen po? Alam po ni Lord kung tayo po ay naglilingkod o hindi. Kaya nga po, magpakatatag tayo, magpatuloy tayo na magpakatatag sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Magpatuloy din po tayo sa paggawa ng mabuti sa harapan po ng ating Diyos. Galatians chapter 6, verse 9 up to verse 10. Anong sabi ni Pablo? And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. No? Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Pag sinabing mabuti, malawak po yun. No? Hindi lang po yung binibigyan ka ng material na bagay, mabuti na. Kasama yun, pero pag lawakan natin yung good works na tinatawag, pati yung ating paglilingkod sa Diyos, good works din yan. Tama? Yung ating pagsamba sa Lord, yung ating pananalangin, yung ating pagbabasa, talaga hong gawang mabuti po yan sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo. Di po ba? Kung hindi tayo manganghihimagod. So meron tayong aanihin sa ating paggawa ng mabuti. Kasi nagtanim tayo ng mabuti, ano po yung ating aanihin? Di ba mabuti rin? Tama? Kasi sabi ni Lord, kung ano yung tinanim, siya din yung iyong aanihin, mga kapatid. So, ano ba po? As we have therefore opportunity, no? Tingnan niyo po, meron ba tayong pagkakataon na gumawa ng mabuti? Yes, kasi buhay pa tayo. No? Buhay pa tayo at tayo naglilingkod sa Lord. Kaya meron tayong pagkakataon na gumawa ng mabuti. Ang sabi dito, mga kapatid, let us do good unto all men,
especially unto them who are of the household of faith. Tingnan niyo po, no? Kaya po, gumawa na tayo ng mabuti mga kapatid. Habang tayo nabubuhay, sabi ni Lord, lalong-lalo na po sa mga sasangbahayan ng mananampalataya. Okay? Kaya dapat, kung meron man tayong hinanakit sa kapwa natin, tanggalin na po natin. Amen? Gumawa na po tayo ng mabuti sa Lord. Kasi hadlang po yan sa paglilingkod po sa Lord. Okay? Tanggalin na po natin, ibigay na po natin sa Lord. Mas maganda na lahat sila ay atin pong mga minamahal sa Panginoon. Amen po? Okay? Mahirap tanggapin, pero yun po ang gusto ni Lord. Kaya sabi ni Lord, sa aklat po ng Romans chapter 12 verse 21, basahin po natin, sabi dito, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus, daigin mo ng mabuti ang masama. Tingnan niyo po. So, kung sila ay galit sa atin, basta tayo, hindi tayo galit sa kanila. Amen po? Amen. Basta tayo ay ganun pa rin ang ating trato sa kanila, mga kapatid. At sila po ay ating pinapanalangin sa Panginoon. Kaya gumawa po tayo ng mabuti, mga kapatid. Sabi po ng banal na kasulatan. Kaya si Lord, tinuturo ni Lord lagi paggawa ng mabuti. Amen po? Wala hong tinuro si Lord kahit kailan na tayo gumawa ng kasamaan. Amen? Tinapuutan nga ni Lord ang kasamaan. Okay? So, service in God is a lifetime. It must be consistent. Dapat ang paglilingkod sa Diyos, consistent po yan, mga kapatid. No? Pag may gawain, dapat nandun tayo. Para tayo ay lumago. Para tayo ay matuto. Para tayo ay maging matatag, no? Sa ating paglilingkod sa Lord. Okay? Now, service in God is a lifetime. It must be consistent. Consistent dapat. Tuloy-tuloy yung ating paglilingkod. Faithful. Merong katapatan na paglilingkod sa Lord. Okay? Napakasarap na maglingkod sa Lord na ang puso mo ay tapat. Amen po? Masarap maglingkod sa Diyos na hindi na po tayo pinipilit, kundi nandun yung ating kusa kasi po tayo ay tapat na naglilingkod po sa ating Panginoon. Go. Enduring, no? Nananatili sa ating Panginoon. Okay? So natili tayo lagi sa Lord, no? Sa gawain po ng ating Panginoon. Do not stop serving even when it is hard. No, minsan mahirap, mga kapatid, ang buhay natin, pero dapat huwag tayong tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Amen po? Tuloy-tuloy dapat yung ating paglilingkod sa Lord. Ibigay natin yung best natin, no? Para sa ating Panginoon. So that is number 2. Continue steadfastly in service. Dapat maging matatag tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, di ba, ang sabi ni Lord, sa aklat po ng 2 Timothy chapter 2 verse 1, sabi doon ni Paul kay Timoteo, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Magpakalakas. Kasi po, ay tayo bilang tao mahina. Kailangan tayo magpakalakas. Saan? Sa biyaya at sa ating Panginoong Yesu Kristo. Okay? Next, number 3. Why let us continue to serve God? Number 3. Serve God with a right heart. No? Maglingkod na ang tamang puso. Okay? Napakasarap po maglingkod ng ating paglilingkod galing po sa ating mga puso. Amen po? Bukas ang ating puso, no? Sa gawain po ng ating Panginoon. No, katulad po kanila Sister Gretchen kahapon, di po ba? Bukas ang kanilang puso na mag-asawa, mga kapatid. Okay?
na kung saan hindi naman sinasabi na ganito ang gagawin, pero nagkusa siya. No, gumawa siya alang-alang sa Panginoon. Yun po yung maganda, yung bukas ang puso sa gawain po ng ating Panginoon. Di po ba pagkabukas ang puso, nakakataba ng puso? Mataba pa ang puso natin. Amen, di ba? Oh, ano na ba kayo? Nagpa-check up? Okay? Mas maganda matabang puso sa Lord. Amen? Mataba ang puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ginagawa mo galing sa iyong puso para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So maglingkod sa Diyos na may tamang puso o totoong puso sa kanyang harapan. Colossians chapter 3 verse 23. Basahin po natin. Sabi po dito ni Paul, "And whatsoever you do it heartily as to the Lord, and not unto men." Tingnan niyo po, anumang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So, tinutukoy po dito ni Pablo yung tungkol sa paglilingkod sa Lord noon sa loob ng church. Okay? Kaya nawa tayong lahat, naglilingkod tayo, hindi sa tao, kundi sa Lord. Amen po? Kaya, kapag ka ang isang church naglilingkod po sa Diyos, kahit po ilan yan, patuloy ang gawain ni Lord. Amen? Hindi po yan tumitingin sa tao. Hindi po yan tumitingin sa dami o kaunti. Dapat tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang totoo niyan, ang puso natin, naglilingkod sa Lord, hindi po sa tao. Verse 24, "Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward." O, di ba? Gusto niyo bang reward? Eh, sino ba naman ang hindi gusto, di ba? Okay? Pastor, gusto kong reward. Pera. Gusto kong reward. Yung mga bagay sa mundo. Yung reward po na tinutukoy ko dito, ito po yung reward ni Lord na peace, joy, di ba? Hope, comfort. Ito po yon, yung mga spiritual na tinutukoy ni Lord. Pero pagka ginawa mo yan, ang kalooban ng Diyos, of course, kasama din po yan ang mga pangailangan natin. Amen po? Kasama po yan, hindi po yan pwedeng hindi isama ni Lord. Kasama po. Ang malaga, dapat, prioridad yung ating buhay spiritual, yung ating paglilingkod sa Lord, and then of course, meron po yung reward ang ating Panginoon. No? Una-una, ang napakagandang reward po ni Lord sa atin ay ang buhay na walang hanggan. Tama po? Buhay na walang hanggan, ang pinakamagandang reward po ng ating Panginoon. Kaya ang sabi pa po dito, "Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ." Tingnan niyo po, kaya naglilingkod talaga sa Lord, meron po yung reward galing po sa ating Panginoon. No? Yamang inyong nalalaman sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpala sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Heso Kristo. Ibig sabihin po mga batid, once na tayo po ay patuloy na naglilingkod po sa Lord, meron po siyang ibibigay sa atin na reward. Okay? Napakaraming reward po ng ating Panginoon. Actually, ang mga reward po ni Lord, binibigay na po, na-enjoy na po natin. Tama? Na-enjoy na ba natin ang reward ni Lord? Yes. Buhay natin, reward po yan ni Lord. Lahat. Blessing po yan lahat ni Lord. Reward po yan lahat ni Lord, mga kapatid. No? Kaya po, napakabuti po ng ating Panginoon. Okay? We may serve acceptably with reverence. No? So, tayo daw ay maglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Sabi ng banal na kasulatan, acceptably. No? Ano pong ibig sabihin ng acceptably, mga kapatid? Sabi po dito, "Wherefore, we're receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace, whereby we may serve God acceptably, with reverence and godly fear." Kaya't pagkatanggap ng isang kaharian hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyaya. Biyaya sa pamamagitan niya
ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Pag sinabing acceptable, yung nakakalugod na paglilingkod sa Panginoon. Okay? Kaya tayo, surein po natin ang ating paglilingkod. Lagi natin tanungin nating sarili, Lord, nakakalugod ba ang aking paglilingkod sa iyo? Di po ba? Importante po yun mga kapatid, ang ating paglilingkod na dapat po ay kalugod-lugod po sa ating Panginoon. Okay? Sapagkat, tingnan niyo po, no? Tayo po ay tinanggap ni Lord na bilang isang kaharian. No? Ito po yung templo ng ating Panginoon. Tayo po yun. Okay? Na hindi magagalaw, sabi po ng ating Panginoon, ay magkaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang. Yung inandog po natin sa Lord ngayon, yung ating sarili sa Lord. Tama? Ito po yon ang ating sarili. Buhay na handog sa ating Panginoon. Kaya nga sabi doon ni Paul, sa Romans chapter 12 verse 1, sabi niya doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that represent your bodies, a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya ang paglilingkod dapat reasonable service, hindi unreasonable sinasabi ni Lord. No? Kundi reasonable service. Tayo po, yung katawan natin, na buhay na handog po sa ating Panginoon. Kaya dapat ang ating paglilingkod, kalugod-lugod po sa harapan ng ating Panginoon. Okay? God looks at the heart. No? Si Lord po tumitingin sa puso. Mga kapatid. Okay? Hindi ho sa nguso si Lord tumitingin. Kundi sa puso, mga kapatid. God looks at the motive. No? Kung anong motibo natin, dapat sa paglilingkod natin sa Lord, maganda yung motibo natin. Amen po? Kaya dapat ang ating paglilingkod sa Lord, nandoon yung kusa. Kasi po, maganda yung motibo natin. God looks at the sincerity. No? Sinceridad ba ang paglilingkod natin sa Lord? Amen. Amen. Dapat sinceridad. No? Meron tayong sinceridad sa Panginoon. Kasi po, ang pinag-usapan po dito, kaluluwa tayo. No? Na naglilingkod po sa ating Panginoon. True service is done for God, not for man. Ang tunay na paglilingkod ay para sa Diyos, hindi para sa mga tao. Okay? Kaya ho, tayo tuloy-tuloy lamang sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Time will come. Time will come. Hindi po tayo nagsara. Hindi po tayo nanghihina ng loob. Alam po natin may katakdaan sa Lord, si Lord. Time will come ng church building po ni Lord. Mapupuno po ito. Naniwala ba tayo? Amen. Pastor, bakit hanggang ngayon hindi napupuno? Paano mapupuno yan? Ikaw nga minsan wala. Diba? Oh, para mapuno, nandun dapat lahat. Diba? Oh, paano mapuno yan? Minsan nga wala ka Paano sasabihin mo mapuno yan? Oh, nandyan ka muna bago mo sabihin na mapuno. Hindi po ba? So, napaka-importante po mga kapatid, na darating din po yan ang time. Sa katakdaan po ni Lord, no? Huwag tayo mawala ng pag-asa sa Diyos. Amen po? Amen. Huwag tayo mawala ng tiwala sa Panginoon. Kundi dapat tayo magtiwala na darating pong panahon, katakdaan po ni Lord, na tayo din po ay dadami po sa biyaya po ng Diyos. Okay? Kaso lang minsan, anuhin mo naman ang marami kung magulo. Tama? Okay na lang din yan kung tayo, basta masaya, payapa, may kagalakan sa Lord. Amen po? Amen. Kasi wala din pong say-say, kahit man marami yan, kahit punong-puno yan. Kung ang mga dumadalo ay hindi tupa ni Lord. Di ba? Wala rin say-say.
Mas maganda kahit konti, basta tunay at totoong tupa ng Panginoon. Amen. Okay? Masaya, masigla. Nandoon yung presensya ng ating Panginoon na atin pong nararamdaman sa ating paglilingkod sa Kanya. So, yun po, number 3, serve God with the right heart. Dapat tamang puso ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pag sinabing tamang puso, ibig sabihin po, sinusunod mo kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay po natin. Alam niyo po, sa pagsamba sa Lord, sa paglilingkod, kumpleto na po ang utos ni Lord. Sundin na lang po natin. Amen? Nandiyan na po yan lahat. Kumpleto na po yan. Kumpleto Ricardo na po yan. So, ang problema ng maraming tao, gusto pa rin mag-invento. No? Gusto pa rin maglagay na kung ano-ano dyan para gumanda yung kanilang pagsamba. Hindi o. No? Ano ba natin yan? Kung yan ay utos o desisyon ng tao. Hindi will ni Lord. Hindi utos ni Lord. Di ba? Wala rin po yun. Kaya kailangan utos po ng ating Panginoon. Kaya malinaw po mga kapatid, yung tamang puso, naglilingkod dapat tayo na may tamang puso sa Panginoon. Number 4, why let us continue to serve God, serve even in trials and difficulties. Okay? Maglingkod tayo kahit sa mga pagsubok at kahirapan. Hindi yung maglingkod lang tayo pagsagana. Pagka nasa kahirapan na, ayaw na maglingkod sa Lord. Sino po ang example natin? Napaganda example sa Biblia. Sino po? Si Job. Tama po si nanay, si Job. Pagka tayo ay nagkaroon ng tinatawag po na pagsubok at kahirapan sa buhay, basahin mo lang ang Book of Job. Chapter 1, Chapter 2. Makikita ho natin dyan. Baka sasabihin mo, ay, wala pa pala sa kalingkingan yung naranasan ko ngayon kaysa naranasan ni Job. Di ba? Kaya sabi ni Job, mga kapatid, si Job po, matindi ang mga trials. Matindi ang kahirapan na kanyang naranasan. Pero nagbitaw ba si Job sa Lord? Hindi. Nagpatuloy po siya. Nawala lahat kay Job. Kinontra pa siya ng kanyang asawa. Kinontra siya ng kanyang mga kaibigan. Di ba? Kaya po, mahirap pagka ang asawa mo, kaibigan mo, masyadong materialistic. Pagka wala ng material pagkapala, iiwanan ka na. Mas the best, yung spiritualistic. Tama? Kahit meron ka o wala, dumadamay pa rin sa iyo. Sapagkat naintindihan niya, nanawaan niya, kung paano siya sinubukan po ng ating Panginoon. Katulad po ni Job, no? Nakakalungkot, maging asawa niya. Okay? Inuutusan niya si Job na talikuran mo na ang Diyos mo pinagkuran. Ganyan ang nangyari sa iyo. Ano sabi ni Job? Hangal kang babae. Na-review pa sa ni Job. Hangal kang babae. Sa kasaganaan mo lang ba paglingkuran ang Diyos? Hindi sa kahirapan? Kaya sabi ng Biblia, kahit kailan, hindi nakasala si Job. Tingnan niyo po. Pero after that, si Job, tuloy-tuloy pa rin sa Lord. Kahit matindi kanyang sakit, nagtitiwala pa rin siya sa Diyos na ang nangyari sa kanya ay pagsubok lang. Kaya sabi ni Job, darating din ang panahon na ako ay restore ng Panginoon. Kaya lagi niya pinipipray, Lord, restore unto me. Ibalik siya sa dati niyang kalagayan, sa dati niyang sigla, sa kanyang pisikal na katawan. Okay? Pero ang tanong, kahit iniwanan po siya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mahal sa buhay, ng kanyang asawa na imbis na damayan,
nakita ko natin kung paano po nirestore ni Lord ang kanyang buhay. Bakit po nirestore ni Lord ang kanyang buhay? Kasi po, hindi po siya bumigay sa Panginoon. Amen? Hindi niya tinalikuran ng Diyos. Tuloy pa rin siya sa paglilingkod, pagpupuri sa ating Panginoon. Okay? Kaya ang sabi ni Job, nung nawala sa kanyang lahat, sabi ni Job, Job chapter 1 verse 21, and said, sino nagsabi? Si Job, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Tingnan niyo po. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Tayo din po ba hubad? Yes, hubad din po tayo, katulad ni Job. No? Ngayon lang tayo nagkaroon ng damit. Pero tayo, nung pinanganak, ay hubad. Ano pa sabi? At hubad na babalik ako roon. Tingnan niyo po. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Tandaan po natin, lahat na binibigay ni Lord sa atin, si Lord din po ang may karapatan na mag-alis. Amen? Wala tayong karapatan na mag-alis. Si Lord ang may karapatan na mag-alis ng lahat. Katulad po ni Job. Kaya sabi po ni Job, malinaw po mga minamahal, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ibig sabihin po, kahit po tayo nakaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, dapat tuloy pa rin po tayo sa paglilingkod sa Lord. Katulad po ni Job, mga kapatid. Okay? Kaya, dumating po ang time na nirestore po lahat ng Panginoon. Yung mga ari-arian, yung kanyang katawan, pinagaling ni Lord, binigyan pa po siya ng mga anak na mas sigit pa, sabi ng Biblia, na mas sigit pa na magagandang mga anak kaysa dati. O tingnan niyo po mga kapatid. Siguro ang mga anak niya, ang tatangos po ng ilong niyo, no? Diba? Ang gaganda, sabi ng Biblia. Diba? O, tingnan niyo po mga kapatid. Kaya po si Lord ay minsan tayo sinusubukan. Sinusubukan yung ating pananampalataya. Kung hanggang saan po tayo. Okay? So, hindi po yan bago, kapatid, pagka meron tayo mga pagsubok, mga kahirapan sa buhay. Hindi po yan bago. Noon pa yan naranasan na ng mga lingkod po ng ating Panginoon. Kaya po, mga minamahal, mas maganda na tayo po ay naglilingkod sa Lord. Pagka kasi naglingkod tayo sa Lord, nalalaman natin ang mga bagay kung ito po ay pagsubok ng Panginoon o hindi. Amen po? Alam po natin na ituturo po yan sa atin ng ating Panginoon. Okay? Next, mga kapatid, 2 Corinthians chapter 8. Chapter 4, verse 8 to verse 9. Sabi po dito ni Paul, we are troubled and on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Tingnan niyo po. Kami pinag-uusig sa lahat ng panig, ngunit hindi nababagabag. Kami naguguluhan, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa sa Diyos. Amen po? Na minsan, ang buhay po natin ay puno ng mga pagsubok, puno ng kahirapan. Tandaan po natin, ang pag-asa po natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Persecuted, verse 9, persecuted, but not forsaken. Alam po ba, mas maganda ang Kristiyano na pinipersecute. Ibig sabihin, totoo ka na naglilingkod sa Lord.
Tama? Kasi po, hindi mo hindi mo hindi mo pinakikisamahan yung masama po nilang ginagawa. Sabi po dito sa verse 9, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Tingnan niyo po, pinagusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Ganun po ang Kristiyano, no? Kahit po may persecution yan, kahit man tayo durugin ang kalaban, nandun pa rin po ang ating Panginoon. Amen po? Hindi pa rin po nilang kayang daigin yung mga anak po ng Diyos. Circumstances should not stop our service to God. No? Kahit po may mga nangyayari, kahirapan sa buhay, mga kapatid, tandaan po natin, huwag tayong tumigil, no? Sa paglilingkod sa Diyos. Faithful servants continue even in hardship. Okay? Kapatuloy po yan ang lingkod ng Diyos kahit na po mahirap ang nararanasan sa kanyang buhay. Ganun po ang tunay na Kristiyano. Amen? Yun po ang tunay na sundalo po ng ating Panginoon. Okay? Next, yun po ang number 4. Serve even in trials and difficulties. Number 6. Number 5. Sorry po. Serve for God's glory, not man's praise. Maglingkod para sa kalwalhatian ng Diyos, hindi sa papuri ng tao. Okay? Kaya tayo naglilingkod para kay Lord, hindi po para purihin po ang tao. Okay? First Corinthians, basahin po natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 10, verse 31, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. Tingnan niyo po, mga kapatid. Okay? Kaya ano man daw ang ating ginagawa, kumain man o uminom, o ano man ang ating mga ginagawa, gawin natin sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Okay? Kaya sabi ng iba, itong ginagawa namin sa pagsamba kasi para sa kalwalhatian ng Diyos. E paano mo sasabihin na kalwalhatian ng Diyos na ang part ng iyong pagsamba ay hindi naman utos ng Diyos? Tama? Malalaman natin na ang ginagawa natin ay para sa kalwalhatian ng Panginoon, para malulhati ang Diyos. Ibig sabihin po, dapat ang ginagawa natin tungkol sa pagsamba kung ano ang tinuturo ng ating Panginoon. Hindi kung ano ang tinuturo ng tao. Amen po? So malinaw po yan, mga kapatid. Serve for God's glory, not man's praise. Okay? Next, Galatians chapter 1 verse 10. No? Nabasa natin kanina, not pleasing men, but God. No? Hindi natin pwedeng luwalhatiin o itaas ang mga tao, kundi ang Diyos lamang. Our goal is not recognition with certification. Maraming simbahan ang itinataas, tao. Tama po? Tao po itinataas. Kaya po, bibigyan po nila yan ng recognition. Bibigyan po nila yan ng certification. Itong certificate mo. No? Parang nag-aral. Diba? Ito yung certificate mo. Dahil wala kang absent sa pagsamba, meron kang certification. Tapos sabi naman, purihin natin Panginoon, lahat naman papalakpak yun. Pero ang pinapalakpakan, hindi naman ang Diyos talaga, yung tao na tumanggap ng certification. Tingnan niyo po, yun po ang tinatawag na papuri sa tao. Amen? Okay? Bakit kailangan pa natin ng certification? Alam natin na nakikita ni Lord ang ginagawa mo. Tama? Okay?
Kaya si Lord na po ang magbigay ng reward sa atin. Malinaw kanina, nabasa ho natin, na merong mga reward si Lord sa atin. Kaya hindi na kailangan ang certification na yan, kung ano pa na mga ginagawa ng mga simbahan po ngayon. Okay? Pagka ikaw ay malaking binibigay sa simbahan nila, meron kang certification. Diba? Lahat, certification yan. Yun po ang pagpupuri sa tao. Not applause. Hindi para sa papuri at palakpakan ng tao. Okay? Di ba pagka may mga pagsamba nila, may mga sumasayaw dyan sa harap? May naobserban ba kayong ganun simbahan? No? Sumasayaw? Di ba? Tapos ginagastusan talaga yung uniform. Di ba? Oo. Tapos may mga tamburin pa yan, may mga ano-ano pa yan, nagawa niya. No? So, pagkatapos noon, anong nangyari? Palakpakan. Di ba? Ibig sabihin, entertainment na yon pagka ganun. Hindi na buong focus, 100%, yung pagsamba sa Diyos. Tama po? Doon na po nakapokus doon sa mga dancer. Tama? Sa mga singer. Sa mga kung ano-anong pinagagawa. Di ba ba? Hindi yung ganon ang turo ni Lord sa pagsamba. Wala hong ganong pagsamba, mga kapatid. Okay? Malinaw po ang pagsamba. Tinuturo po ni Lord, nabasa na banggit ko kanina, John chapter 4, verse 24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Bukod doon, mga kapatid, meron pa pong sinasabi sa Colossians chapter 3, verse 16, no? Ano sabi ni Lord dito sa pamamagitan po ni Pablo? Sabi dito, tungkol sa pagsamba sa church ng Colossus, sabi ni Pablo, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Kasi ang pagsamba, kasama po yan ng pangangaral ng salita po ng Diyos. Ano pa po ang kasunod? Teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Yun po ang tunay na pagsamba. Singing with grace in your hearts to the Lord. Hindi yung kung ano-anong gagawin para maging masaya. Amen po? So malinaw po yan, mga kapatid. No? Kaya po, serve for God's glory, not man's praise. Okay? Ano pa? Our goal is for God's glory. True service seeks God's approval alone. No? Ang tunay na pagsamba, dapat makita ho natin na aprobado ng Diyos. Okay? Dapat aprobado ng Diyos, ibig sabihin sa banal na kasulatan, biblical, yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Okay? Number 6, panghuli po, mga kapatid. Serve with hope of reward. Ito na po yun, may reward. No? Maglingkod na may pag-asa sa gantimpala. Hebrew chapter 6, verse 10. Sabi dito, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. Kaya ang ginagawa natin na ito, hindi ho ito nakakalimutan ni Lord. Amen? Si Lord po, mga kapatid, ay alam niya yung ating ginagawa para sa Kanya. Ano pa pong sabi? At ang pag-ibig na inyong pinakita sa Kanyang pangalan. Di ba? Iniibig natin si Lord? Amen? Iniibig natin si Lord, hindi lamang sa bibig, kundi pinapakita pa natin yung ating pag-ibig sa Diyos. Kasi sinusunod natin yung Kanyang
utos. At tandaan po natin, ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa utos po ng ating Panginoon. John chapter 14. Ano sabi po? John chapter 14, verse 15. Sabi po dito ng ating Panginoon Kristo, "If you love me, keep my commandments." Kung ako ay iniibig nyo, sundin nyo ang aking mga kautusan. Ang tunay na umiibig po sa Diyos ay sinusunod ang utos po ng ating Panginoon. Sa inyong paglilingkod sa mga banal, no? Hindi lamang po tayo naglilingkod dahil sa pag-ibig po natin sa pangalan ng Panginoon, kundi tayo din naglilingkod sa mga banal. At hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Ibig sabihin, sama-sama ang ating paglilingkod sa Panginoon. Verse 11, "And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end." At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. So, importante talaga yung pagsisikap natin sa Lord. Amen po? Importante na tayo magsikap sa paglilingkod sa Panginoon. Para po sa ikalulubos ng ating pag-asa sa Lord hanggang sa katapusan ng ating buhay dito sa mundo. Kaya po, ang paglilingkod, lifetime. Amen? Verse 12, "That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises." Na huwag kayong mga tamad. O, tingnan niyo po. Kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Maraming pangako po si Lord na atin pong dapat panghawakan sa ating paglilingkod na ito. Okay? God blesses faithful service in this life. Ano po ang reward ni Lord sa atin? Nagkaroon po tayo ng joy. Diba? Joy unspeakable. No? Hindi masabing kagalakan say Lord. It is joy unspeakable, full of glory. Kanta na po yan. Peace! Karoon din tayo ng peace. Meron ba tayong peace? Amen. Ilang pieces? Meron tayong peace, di ba? Kahit ganito tayo, talagang ganito talaga tayo na mayroong peace. Di ba? Okay? Mahalaga yung peace, kapayapaan. Natutulog ka, wala kang ibang iniisip. Hindi magulo ang isip mo. Tama? Okay? Meron ba tayong mga peace lahat? Amen. Okay? Hindi yung sinasabi na, "Peace be with you." Peace be with you. Dapat yung peace galing sa Lord. Di ba? Hindi yung, "Peace be with you." Peace be with you. Hindi yung ganun. Pakitang tao po yan, ang peace be with you. Ang tunay na peace galing sa Lord. Binigay po yan ni Lord sa atin. Comfort. Di po ba? Peace be with you, sabay hirap. Oo. Ganun pa. Di ba? Ano pa? Comfort. Hindi Roma. Comfort. Yung ginocomfort tayo, naliwat po tayo ni Lord. Okay? Hope. Pag-asa. Fellowship. Fellowship, sama-sama, katulad po nito. Bible study, fellowship din po yun. Lahat ng gatherings para kay Lord, fellowship. Tama? Okay? Ano pa? There is blessing in serving God faithfully. No? Meron pong pagpapala ang Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya ng tapat. Kaya mahalaga po ang tapat, katapatan ng paglilingkod sa Panginoon. Required po yon ang katapatan na gusto po ng ating Panginoon. Now, conclusion na po tayo mga kapatid.
because of God's mercy and grace, let us continue to serve Him. Faithfully, humbly. Mahalaga po yun. No? Consistently. Importante po. Do not grow weary. Do not turn back. Huwag tayong tumalikod. Huwag tayong umalis sa paglilingkod sa Lord. Do not lose focus. No? Huwag dapat mawala ang ating focus sa gawain ng Diyos. Amen po? Amen. Dahil lang sa kung ano mga bagay. Alam mo naman ang kalaban, no? Minsan inaalok tayo, no? Kaya huwag po tayo magpaalok, mga kapatid. Manindigan po tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Kaya ba natin manindigan? Amen. Amen. Manindigan tayo sa Lord. No? Okay? Naalala niyo po si Joshua? Mga kapatid, hindi ho Bisinya. Si Joshua sa lumang tipan, no? Na siya pong pumalit kay Moises during the time. Okay? Nung sinabi niya sa buong mga Israelites, kayo ba maglilingkod pa rin sa Diyos? No? Sabi ni Joshua sa kanila. Sapagkat sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. So, importante pala ang buong sambayan maglingkod sa Diyos. Amen? Katulad po sa sinabi ni Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua chapter 24, verse 15. Basahin po natin, mga kapatid. Para makita ho natin kung paano nanindigan si Joshua during the time. Joshua chapter 24, verse 15. Sabi po ni Joshua, mga kapatid, verse 14 up to verse 15, sabi po dito, now therefore, fear the Lord, sabi po niya sa mga Israelites, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Kasi, nakita pa rin ni Joshua na marami sa mga Israelita na naglilingkod pa rin sa Diyos-Diyosan. Diba? Kaya ang sabi ni Joshua, malinaw po, matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya ng pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dakoro ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. Verse 15, ano sabi ni Joshua? And it seemed evil unto you to serve the Lord. Choose you this day whom ye will serve. Pinapapili sila ni Joshua kung kanino sila maglingkod. Tingnan niyo po. No? Whether the gods which your fathers served that were in the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang tanong, nung naglingkod ang buong sambayan ni Joshua, naging matagumpay po ba ang buhay nila? Buong pamilya? Yes, nakarating po sila sa promised land ng Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya maganda pala, pagka meron tayong karap, sino bang gusto mo paglingkuran? Kayamanan mo ang Diyos. Di ba? Marami nga yan. Sino bang gusto mo paglingkuran? Magulang mo, mahal mo sa buhay mo ang Diyos. Di ba? Parang gano'n na rin po yun eh. Yung Diyos-Diyosan,
Yung dinudyo sa sarili ng maraming mananampalataya. Di po ba? Marami, minsan, Diyos-Diyosan nila, negosyo, trabaho. Tama ba? Yes. Kaya sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Tingnan niyo po. Napagandang sinabi ni Joshua, mga kapatid. Si Joshua, binigyan niya 100% sa Lord. Buong pamilya nila, sama-sama. Kaya po, napakasarap ang buong pamilya sama-sama sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Amen. Napakaganda po. Napakagandang samahan. Masaya. Nandun yung joy ng Panginoon. Nandun ang peace, nandun ang comfort. Nandun ang hope sa puso natin. At walang gulo kapag tayo lahat naglilingkod po sa Panginoon. Alam niyo po ba? Lahat ng mga tao sa mundo, kung totoo na maglilingkod sa Lord, walang gulo. Totoo po ba yan? Walang pagnanakaw ng maleta. Walang masama na ginagawa. Tama? Amen. Kasi po naglilingkod sa Diyos. Kasi natakot sa Panginoon. Pagka kasi naglilingkod ka sa Lord, meron kang takot sa Panginoon. Ayaw mong gumawa ng kasamaan. Dahil nandyan si Lord, nakikita tayo. Di ba ba? Pero, bakit naging masama ang mundo ngayon sa ating panahon? Maraming tao, bukang bibig, Diyos, pero ang ginagawa, hindi maka-Diyos. Amen? Ang bibig ay Diyos, pero ang ginagawa, makademonyo ang mga ginagawa. Di po ba? Okay? So, hindi ho yan totoo, mga kapatid. Huwag natin silang paniwalaan. Dapat ang paniwalaan po natin, ito po yung Diyos ng Biblia. Amen? Ang Diyos na tinuturo sa atin, na siya po ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, nagbigay po sa atin ng comfort sa buhay po natin, at nagbibigay sa atin ng pag-asa, at nagbibigay po sa atin ng lakas sa buhay po natin. Kaya po, mga kapatid, bago tayo magtapos, napakahalaga ng buhay po natin ay magpatuloy sa paglilingkod sa Lord. Amen? Kasi kung hindi na tayo nagpapatuloy sa paglilingkod, may tendency po na mapariwara yung buhay po natin. Amen? Amen. Mawala tayo sa Lord, tatalikod tayo sa Lord, mawala yung ating kagalakan ng kaligtasan na binigay po na sa atin ng ating Panginoon. Purihin po, Panginoon, tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay aawit po sa ating Diyos.